binibigay na natin kay parang Joshua. So tapos ito kay Boss Son Almasan. Yan. Ayan, so magpapahinga muna sila sa breeding dahil pangatlong clutch na nila to. Ayan, so hanggang dalawang clutch nga lang tayo na kinukuha. So tignan nyo, parang umuusok na naman yung bundok Arayat. At yung binigay ni paring Raven ay pakakaulan na rin natin ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. So ayan, pagpasensyaan nyo na po yung aking boses. Medyo paus tayo ngayon dahil di ko alam, magmula kahapon na umaga. Ayan, so paus tayo. Ay mali. So ganito pala tayo mag-i-intro ngayon. So ayan, magandang araw po sa inyo lahat. So ayan, ganito tayo mag-i-intro ngayon. Ayan, medyo nahihiya-hiya pa tayo. Pasensyaan nyo na po yung aking boses. Medyo paus tayo magmula kahapon. Ayan, so kahapon nga ay di tayo nakapag-video dahil mas malala yung paus natin. Ayan, ngayon nga ay medyo malakas-lakas na kahapon. Hindi tayo makapagsalita ng medyo malakas. So pinaus tayo siguro dahil nung isang araw puro malamig yung ininom natin. Kaya ngayon ayan, paus tayo magmula kahapon. So sakto may dumating tayong bisita kahapon. Sila paring Joshua, yan, tropa natin yan na nag-iibon din. At yung kasama niyang bata na naghanap ng young bird, kaso wala na tayo na ibigay. So bumibili yung kasama niya kahapon. Yan, kaso nga wala na tayong mga young bird dahil naipamigay na natin sa ating mga tropa. Ayan, at yung natitirang dalawang young bird dito na sinusubuan may nagmamay-ari na nun. Yung nagmamay-ari nga si Boss Son Almasan. Ayan, so binibigyan ulit natin siya ng isang young bird dahil sa kanya solid na suporta sa atin. Ayan, so maraming salamat kay Boss Son Almasan dun sa kanyang solid na support sa atin. Ayan, so yung isa nga binibigay natin kay paring Joshua. So kahapon lang niya nalaman yun dahil hindi ko nga sinasabi sa kanya na bibigyan ko siya ng isang young bird. Ayan, so sakto kahapon pumasyal sila dito. So ayun, sinabi ko na yun nga isang young bird dito binibigay ko talaga sa kanya yun. Ayan, so heto nga yung mga young bird na sinasabi ko. So heto nga yung sinasabi kong dalawang young bird na natitira natin. Ayan, yung binalik natin dito. So hintayin na natin mangitlog yung kanilang mga magulang bago natin hiwalay yung dalawa. Ayan, so total paghiwalay na nga natin to pag nangitlog. At ayan nga, yung isang bluebird dyan binibigay na natin kay parang Joshua. So tapos ito kay Boss Son Almasan. Yan, kapag medyo tumutuka-tuka na yan, pag hiniwalay natin ibibigay na natin sa kanila. So si paring Joshua hindi na muna niya kinuha yung binibigay natin kahapon. Ayan, so babalikan na lang daw niya sa linggo. Ayan, at ito nga ibibigay natin kay Boss Son Almasan yan dahil sa solid na suporta niya sa atin. So yan na lang yung natitirang young bird natin na sinusubuan yan. At yung ay meron pa palang isa yung dito sa may breeder loft natin, kaso meron na rin nagmamay-ari niyan yung mga tropa natin na pumupunta dito. Ayan, so ngayon naman yung mga breeder natin dito paghiwalay na natin yung grizzle natin dito at yung isang bluebird dun. Ayan, so magpapahinga muna sila sa breeding dahil pangatlong clutch na nila to. Ayan, so hanggang dalawang clutch nga lang tayo na kinukuha. At yung itlog nila siguro tatanggalin na lang natin or itatapon. Ayan, so ngayon kukunin ko muna yung ating mga breeder. So ayan, nandito na tayo sa ating breeder loft at kukunin na nga natin si Grizzle at yung kanyang kapares. Ayan, at yung kapares nga niya, ayan, nasa taas nagtatago. Parang alam niya na paghihiwalay na natin silang magkapares. So pumunta siya dyan sa may taas. Ayan, ngayon kukunin muna natin yung kanyang asawa dito, yung kanyang kapares. Ito yung ating Grizzle. So ito, ayan, so ayan, so yan, gagawin nga natin to para kukondisyon ulit natin sila para sa susunod na breeding. So ito yung cup natin. Ayan, yun. So yung kanilang mga itlog naman tatanggalin na natin yan. Yan, so ito. So ito na yung ating mga breeder. So ilalagay na lang natin dito sa ating stock bird. Ayan, so dalawa na lang nga yung dito natin. Yung isa dito, yan yung bluebird natin na umuwi sa makabebe. So binigay din natin yan sa ating isang solid na supporter. Ayan, dahil sa solid nila supporter, siyempre bibigyan rin natin sila ng pakoswelo.
Ayan, sana magustuhan nila yung mga binibigay natin. So ayan, ilalagay ko muna yung dalawang breeder natin dito. Yan, bagong hiwalay. Yun. So ito yung hen, yung gristle natin. Yan. So hindi na malulungkot yung dalawang ibon natin dito dahil may kasama na sila. Ito, dalawa na silang kak nandito. Tapos dito dalawang hen na. Yan, yung ating isang Batman doon na hen. Yan o. So panigurado maninibago ulit sila dito sa stock bird natin, pero okay lang yan. Masasanay din sila dyan. Ayan. At yung dalawang itlog naman na ano nila, ayan o. So tignan nyo naman ang kinis. Kinis ng kanilang mga itlog. O siyempre, ayan eh. Ilalagay na lang muna natin dito. Ayan, so yung dalawang itlog ngayon nandito na lang. Ayan, so dyan na lang natin ilalagay. Kasi wala rin tayo paglalagyan. So ayan, napaghiwalay na natin yung isang pares natin na breeder. So magpapahinga muna sila dahil nga nakadalawang clutch na tayo sa kanila. So hindi na natin kukunin yung pangatlo dahil ayun nga, para hindi sila masyadong bugbog sa breeding. So ganun nga ako mag-breed. So ngayon naman pagkatapos natin magkape, ayan, so pupunta tayo dun sa kablang bukid natin. So sasamahan natin sila dun. So nagtatanim sila ngayon dun. Tayo naman pupunta dun para tumulong. So ayan, pagpasensyahan nyo na nga po yung aking boses dahil ganyan yung boses ko ngayon, ang pangit. Siguro dahil puro malamig nga yung ininom natin nung nakaraan, kaya ayan, ngayon paus tayo. Kasi malamig iniinom natin nung nakaraan, puro malamig. Ayan. Ayan. Ayan, sisikapin nga natin pala na ganito na tayo mag-intro ngayon para sa request ng ating mga subscriber at mga supporter. Ayan. So, kahit nahihiya tayo ano na natin, lakasan na lang natin loob. Ayan. So ito nga po yung aking itsura. Ayan, huwag nyo muna akong i-bash ha. Ayan. At yung isang young bird natin na binigay ni paring Raven, siguro talagang pakakawalan na natin mamaya kasi matanda na. At yung ating mga young bird nga dito na tinuturuan malakas na rumonda, kaya ayan. Baka hindi siya makasabay pag pinakawalan natin, pag sumama baka iligaw nila. Kaya pakakawalan na natin mamaya. Ayan. So ayan nga sila, nagpapahinga dyan sa taas. Ayun yung isa. So 5 lang yan. Dito kasi kaya wala na akong pinamigay, siyempre para may ilaban na tayo. Ayan, so 5 nga lang yung ilalaban natin sa susunod. Ayan, at yung iba nga pinamigay natin dahil gusto natin maikalat yung ibang lahi ng ating mga ibon. Ayan. Yan nga yung ginawa natin, at para mamigay lang tayo ng pakuswelo sa ating mga tropa. Ayan, ito. Yan, sa susunod ilalaban nga natin yan. So inaanda na natin para sa kanya training. Ayan. Alright, so ayan, nandito na tayo sa kabilang bukid kung saan tayo namulo ng mais nung nakaraan. Ayan. Kaso nga lang, wala tayong nadaanan dito. Ayan. So wala pa yung mga tao, pero meron na silang nagawa. Siguro nagawa nila to kahapon. Ayan, so ito papakita ko. Ayan. So ayan na yung nagawa nila dito. So kung matatandaan nyo, dito nga tayo namulo ng mais nung nakaraan, yung pinandagdag natin sa ating mga patuka. Ayan. So ayan, nalagyan na nila ng plastic sa taas. Ayan. So ang itatanim nga nila dito ngayon ay ampalaya. Ayan. So ang expect nga natin nandito na sila at marami silang nagtatanim dyan. Kaso ayan, wala pa sila. Siguro hindi pa sila tapos kumuha ng mga kawayan na gagamitin dito. Ayan. At yung mga tanim nga wala pa. Ayan. So na-prank tayo. Ayan. Pero hindi naman sayang yung pagpunta natin dito dahil ayan, total nandito na tayo. Ayan, so kukuha na tayo nung pamposte dun sa ginawa nating lona na pantagip sa ating mga breeder. Ayan, kapag umuulan. Kaya hindi naman sayang yung pagpunta natin dito. Ayan. So ayan nga yung panahon dito, medyo mainit na. So alas 9 na nga at nakapagpakain na tayo ng ating mga ibon bago tayo pumunta dito.
Ayan, so tingnan nyo naman yung itsura nung ano dito. Ayan, kapag walang tanim dito sa may bungad, eh ayan o, so maaliwalas. Ayan o, kitang kita yung bundok. Ayan, ganda. So tingnan nyo, parang umuusok na naman yung bundok Arayat. Ayan o, ayan o, parang bumubuga na naman ng usok. Ayan, so pagpasensyahan nyo na po, medyo paos pa rin tayo hanggang ngayon. Ayan, so ang gagawin nga natin maghanap na tayo ng mga pwede natin gamitin dito na kahoy. Ayan, ayan, nandito na tayo sa loob kung saan tayo hahanap ng mga pwede natin pamposte. Ayan, so marami namang ano dito, mga kahoy na ipil. Ayan, kapag wala tayo nahanap na kawayan na pwedeng pamposte, dito na lang tayo kukuha sa mga ipil-ipil na to. Ayan, kahit dalawa lang. So heto nga. One eternity later. At ayan, so wala tayong mahanap na kawayan na pwedeng gamitin pamposte. So ang gagawin nga natin kukuha na lang tayo ng mga ipil na pwede natin gamitin. At ayan, kasama nga natin yung mga bata. Ayan, so kasama natin pumasyal dito. So ito, hahanap na lang ako dito ng dalawa. Ayan, mahaba-haba naman to. So pwede naman to gamitin pamposte dun. Ito, so kahit dalawa lang. Ito siguro pwede na to. So isa pa. So ayan, so pwede na tong dalawa na to. Ayan. So kahit hindi sila tuwid, ang importante mahaba sila. So kasi ibabaon pa natin to. Alright. So ayan, time check. 12:11 na ng tanghali. So ang gagawin natin ngayon pakakawalan na natin yung ating mga young bird. At yung binigay ni paring Raven pakakawalan na rin natin ngayon. Ayan. So heto nga yung ating mga young bird at ayan yung apat. So ang gagawin nga natin ito pakakawalan na natin yung apat. Ayan, tapos yun nga, paliliguan muna natin yung binigay ni paring Raven. So i-force back natin ngayon at sasabay na natin yung ating mga breeder dito para hindi sayang yung gamot na ilalagay natin dun sa tubig na gagamitin nating pampaligo dito sa ating young bird. Ayan, kasi para pati yung ating mga breeder matanggal na yung kanilang mga kuto kung meron man sa kanilang mga katawan. Ayan. At ayan, nandito na sa ating trapdoor yung ating mga young bird. Ayan, so pakakawalan na natin. So uunahin na natin pakawalan to. Ayan, para makalipad na at mamaya pag pinakawalan natin yung galing kay paring Raven hindi na sila muna lilipad. Yun. So ayan na, nabuksan na yung ating trapdoor. Ayan, so lilipad na yan sila. Yun. Yan o. Yun yung tatlo. So ito rin yung isa. Yun, palilip. Yun, lumipad na. Ayan, so tingnan natin yung ating mga ibon. Ayun, ala. Yun yung isa, bumaba na yung isa. Ito yung dalawa. Wala yung isa. Yun, so lumilipad pa yung tatlong young bird natin. So medyo lumakas nga yung hangin. Yun na. Yung dalawa, yan pa. So itong ang dalawa medyo tumatagal-tagal ng konti sa paglipad, di katulad nung dalawa agad pa silang bumababa. Ayan, so ito nga yung dalawa. Yun, di ba? Yan na, so may rumoronda na tayong mga young bird. Ayan. So habang rumoronda yung dalawang young bird natin ang gagawin naman natin ngayon paliliguan na natin yung galing kay paring Raven. Ayan. So tara. Ayan, so heto na yung ibon na galing kay paring Raven. Ayan, so ang laki na, ang laking ibon, haba nung pakpak. Ayan, haba. Ayan. So ang gagawin nga natin paliliguan na natin dahil ngayong araw pakakawalan na nga natin to para makasabay na sa ating mga young bird na tinuturuan din dito. Ayan. So sana pag pumitik yung ating mga young bird wag muna siyang sumabay. Yan, para hindi siya agad mawala din. Bali sa mga young bird natin ito lang yung paliliguan ko ngayon dahil nung nakaraan nga naligo na ng ganito yung ating mga young bird. So ayan, tapos na natin paliguan yung ibon na galing kay paring Raven. So ilalagay na natin sa ating
landing board. Ayan, tara. Ayan, nandito na sa ating landing board yung gift bird natin kay paring Raven. So ngayon ay bubuksan na natin yung ating trapdoor. Yun. So ayan, malaya ka na kaibigan. Huwag ka munang pipitik ka. Ayan. So ayan nga yung ibon. Ayan. So maya maya panigurado lalabas din yan pag nakita na yung apat na pinakawalan natin yung ating mga young bird. Ayan, sana wag muna siyang pumitik. So ngayon habang binabantayan natin yan, papaliguan na natin yung ating mga stock bird. Ayan. So yung ating mga young bird ito, ayan, nandito sa bubungan. Ayan, so pasensya na, medyo hirap tayo magsalita ngayon dahil hindi pa tayo fully recover. Ayan. So heto na yung isa sa ating mga breeder. Ayan. Ito nga yung mga breeder na ano natin kanina, pinaghiwalay. Ayan, so uunahin ko na. So ayan, tapos na yung isang breeder natin. Ito na yung pangalawang breeder na paliliguan natin. So ito nga yung kapares no grisel na pinaliguan natin yung nauna. Ayan. So ayan, tapos na yung pangalawang breeder natin. Ayan. Ito na yung pangatlong ibon na paliliguan natin sa ating mga breeder. Ayan. So ayan, tapos na yung pangatlong breeder natin. Ayan. So ito na yung pang-apat na paliliguan natin. Ayan. So ayan, tapos na. Ito na yung last na ibon na paliliguan natin ngayong araw. Ayan. At ayan, sisilipin natin yung ating mga young bird dito sa may likuran. Panigurado nandito sila niyan. Nakaipon. Ayun, so nandun sila sa kabilang bubungan. Ayun o. So ayan sila. Ayan yung apat. Ayun yung galing kay paring Raven. Ayun o. Ayun o. Wala, medyo takot pa. So balikan na lang ulit natin mamaya. So hindi muna tayo pwedeng lumapit dyan. Baka bigla siyang pumitik. At medyo malakas pa naman yung hangin. At ayan, balik tayo dito sa ating pwesto. Ayan. So kala ko nga pipitik yung ibon natin na bagong pinakawalan kanina. Ayan, so hindi na natin sila makita dito dahil nandun sila sa may likuran ng ating loft. Dun sa may malilim. So sana walang pupuntang ibang ibon dyan, yung bihag. Ayan, sana wala muna tayong mabihag. Ayun, lumipad yung isa. Sana wala munang pupuntang bihag dyan. Baka pag lumipad sumama yung ating mga young bird. Ayan, dito pa naman sa atin open. Kanina nga merong isang ibon dito. Sigurado ano yun, bihag yun yung dito. Yan. Ayan, buti nung pumunta tayo dun bigla siyang lumipad. Kala ko nga dadapo dito sa ating loft. Ayan, buti hindi siya dumapo siya dun sa likuran ng mga halaman na to, dun sa may bubungan. Dun siya dumapo. Yan, sana wag muna tayo magkaroon ng bihag habang tinuturuan pa natin yung ating mga young bird. Di bali sa susunod na lang, mga next week or susunod na buwan. Yan, or mas maganda wala para iwas sa sagit yung ating mga ibon. Ayan. Kasi kung may pupunta man na ibang ibon dyan panigurado pakakawalan din naman natin. So wala rin tayong mapapala sa mga yan. So ayan, bumalik na yung bihag dito. Ayun o. Ayan, patingin-tingin sa ating mga ibon. Yan, so panigurado nakita niya yung ibon natin dyan sa may likuran. Ayun o. Yan, so tumitingin-tingin siya. Ayan, so subukan ko nga bugawin. Pag hindi tayo nakita ng ating mga ibon, bubugawin ko muna yan. Ayun o, tumitingin-tingin siya para gusto niya pumunta. So ayun, nabugaw natin yung ibon. Ayun, pumunta siya dun. Ayan, so yung ibon pa lang yun, yun yung dumadapo dito. Ayun o. Ayan, sayang. Ito yata yung sinasabi kong may sticker. Ayan, so gusto niya pumunta dito sa ating loft. Ayun. Ayun na, bumaba na siya dun sa... Ayun, bumaba na ulit siya dun. Ayun. Sayang, yun pala yung gusto nating makita. Ayan, so gusto nga niya pumunta dito sa ating loft. So ang gawin natin ay i-welcome natin siya dito sa ating loft para kung sakaling mahuli natin ay maibalik natin sa tunay na may-ari. Ayan, sana bumalik pa siya ulit dito. Ayan, at yung ating mga young bird ay eto nga, ayan, tumutuka-tuka dyan sa kabilang bubungan. Ayan, so balikan na lang ulit natin mamaya kung babalik din yung yung ating bisita. Ayan. So ayan, time check
4:54 na ng hapon. So magpapakain na tayo ng ating mga ibon. Ayan. Yan ah. Yan sila. So habang papunta ako dito medyo kinabahan ako dahil ayan. So tignan nyo naman kasi. Asan na? Wait lang. Yan. Dito tayo. Yan. So habang papunta ako dito sa loft natin medyo kinabahan ako dahil ayan. So dalawang YB lang yung nakita ko dito sa ating bubungan. Kaya yan, nagmadali akong pumunta dito para tignan kung nasan yung iba. Ayan. So nag-ikot ako dito sa mga halaman dito bago ako nag-video. At wala akong nakita. Puti may narinig ako dito sa loob. Dito sa loob ng loft natin na lumipad. Ayan. So yung tatlo pala pumasok na dito sa loob. Ayan. So hindi ko pala naisara yung trapdoor natin kanina. Ayan, so ito na pala yung tatlo, nandito na sa loob. Ayun pa yung isa nandun sa taas, yun. Pati yung binigay ni paring Raven ayan. So, andyan na rin pala sa loob. Ayan, kaya kinabahan tayo kanina. Kala ko pumitik na. Ayan, kaya dalawa na lang yung nandito. So, ang gagawin ko nga ngayon papapasugin ko na itong dalawa para pakainin ko na sila dahil ayan. Dahil pupunta tayo dun sa kabilang bukid natin. So nagtatanim na pala sila ngayon dun. So ngayong hapon sila nagtanim dahil kanina daw mainit. Ayan. So nandun na sila nag-i-start na sila magtanim. Ayan. At ayan, nandito na tayo sa kabilang bukid. Ayan. So kung makikita nyo, ayan sa likod ko nagtatanim na sila. So marami na rin pala yung kanilang naitanim. Ayan. So nandun na sila banda. Ayan. Malapit sa kalahati. So ayan, nandito na tayo sa gitna ng mga tinatamnan na ampalaya. So ganito nga yung unang ginagawa nila, yan. So una linalagyan nila ng butas ganyan. Ayan, tapos bago nila lagyan ng butil ng ampalaya, ayan, nung binhi. So ito nga si Kuya, tinutusok niya yung plastic para malagyan ng butas. Ayan. So ganyan lang kasimple yung ginagawa nilang pagtatanim ng ampalaya. Ayan, tapos dito naman. So sila na yung naglalagay ng binhi ng ampalaya. Ayan, so linalagay lang yung butil sa butas. So ayan, ganyan lang kasimple yung paglalagay nila ng butil ng ampalaya. So yung butil nga ay lalagay lang sa mismong butas. Ayan, tapos tatakpan. Ayan, so bali tatlo silang nagtatanim. Tapos isa yung nagbubutas. Ayun. Ayan, so mas mabilis yung nagbubutas kasi tinutusok lang niya yung nagtatanim kasi inaayos nila baka mabali or hindi maganda yung pagkalagay ng binhi sa butas. Ayan. So hapon na nga, baka gagabihin na sila dito sa pagtatanim niyan. So ayan, habang nagkakape yung mga nagtatanim kanina, tayo naman. Ayan, total tapos na rin tayo nagkape sa bahay. So tayo naman habang wala tayong ginagawa, ayan, so magtatanim rin tayo. Ayan. So ganyan lang kasimple yung pagtatanim dito. Ayan, tutusok mo lang ng kaunti. Ayan. So bawat isang butil isang butas yung paglalagay nito. So ayan yung oras mag-aalas 6 na. Kaya siguro aabutin tayo ng gabi dito. Ayan, tsaka yung pagtatanim ganyan lang kasimple. Hindi pwedeng mabilisan. Dahil yung mga buto baka maputol yung kanilang ugat. So may mga ugat-ugat na itong maliit. Yan, so medyo sensitive yung mga ugat na to. Yan, so papakita ko ito. Yan. So ayan, kung makita nyo yung puting maliit. Ay, makita ba? Yan, wait lang. Ayan, so kung makikita nyo yung puti na yan yan yung pinakaugat nya. Kaya medyo maselan to, dapat hindi napuputol. Ito medyo mahaba. Yan. So ito medyo mahaba. Ayan. So napaka-sensitive nito kasi pag naputol to hindi na tutubo yung buto ng ampalaya. Ayan. Let's go! Ayan, dumami na kaming nagtatanim ng mga palaya, yun Ayan, so tapos na nga sila nagkape at ayan, sumali na rin sa pagtatanim para agad tayong matapos.
na yung dala nating binhi kanina. So dalawa na lang natira. Ngayon ay kukuha pa tayo para malagyan pa natin ng tanim yung iba dito. So yan, konti na lang yung nakuha natin dahil yung iba ay kinuha na ng mga kasama natin dahil tinulungan natin yung isang kasama natin dun. So ano yan, parang selection. Ayan, so tinignan natin yung may tubo na, yung may ano na, may ugat na. Ayan, so konti na lang yung nakuha natin at yung iba nga, ayan. So malapit na matapos. Ayan, medyo maliwanag pa yung panahon dito. Ayan. At sana yung boses natin pagpasensyahan nyo na. Ano tayo ngayon? Parang nag-concert kagabi. Ayan, yung boses natin 2 araw ng ganyan. Ayan. So ayan o, malapit na kami. Ilan na lang to? 1, 2. So 9 na lang. Malapit na. So 5 kaming nagtatanim. Tingnan nyo. Ayan, so ito nga yung mga natapos na. Magmula dun sa may plastic hanggang dito sa kinatatayuan natin natapos na yan. Ayan, at yung panahon medyo maliwanag pa. Ayan na. Ayan si kuya panay tusok lang dun. So tayo itutuloy na natin yung nilagyan natin ng butil kanina. Ayan, para maubos na to. Ayan. At ayan, naubos na yung mga binhi natin. So hanggang dito lang tayo. Ayan. So linagyan na natin ng palatandaan. Ayan, si bossing na yung magtutuloy. Ayun. So meron pa siyang binhi, tayo wala na. Ayan, so alam na niya yung gagawin pag ganyan, kahit di natin sabihin. Ayan, mga palatandaan na ganyan. So ayan, tapos na nga tayo nagtanim ng mga butil ng mga palaya na may ugat na. At yung iba nga ay hindi pa tapos. So itutuloy na lang bukas yan. Ayan, total wala na tayong gagawin at ginagabi na nga. Ayan, so yung mga kasama natin, ayun. So uuwi na. So ayan. So ngayon tayo naman uuwi na rin tayo kasi wala na nga tayong gagawin dito. Ayan. So dito ko na tatapusin yung video natin ngayong araw. Ayan, so maraming salamat po.